Wow! Giniling para sa mahilig, gumiling-giling. Para sa recipe natin for today, kakailanganin natin ng ground meat. Pwedeng chicken or pork or both. Ako, chicken and pork ang ginamit ko. Ito yung una natin gagawin, imamarinate natin siya gamit ang soy sauce and calamansi juice. Mabilisan lang naman to guys, so habang pinaprepare nyo yung iba nyo pang ingredients, umi-effect na yan. Kung gagawin nyo yung recipe na to guys, I suggest gumamit talaga kayo ng calamansi para mawala yung porky taste ba yung tawag doon. Basta guys, if you know what I mean. Ganunin, napakasarap ng recipe na to guys. Pwedeng pang ulam at pwedeng panghandaan. So tamang-tama, bear na naman. Kumaaway na si paring Jose Marichan, hihihi. Don't worry guys, yung mga ingredients natin, simpleng-simple lang na halos lahat makikita nyo sa inyong kusina. Kung hindi nyo makita, bay, bumili na kayo para magawa nyo to. Next ay yung maliliit nyong itlog. Quail eggs. Ito optional to guys ha, kung ala kayong quail eggs, pwedeng itlog ng manok. Pwede din namang wala. Ayan, di ba? Nagbibigay tayo ng mga suggestions para magawa niyo pa rin yung ating recipe. Onion o sibuyas. Para sa jowa mo, takas ng takas. Chap-chapin lang natin yan. Isang tomato o kamatis. Susunod, potato or patatas. Para sa mga lalaking malalakas. Ano daw? Next ay yung bell pepper. Pwedeng green, pwedeng red. Pwede ding both. At syempre, kung may itlog, merong hotdog. Yung hotdog, dalawa, pwede na yan. Kung wala kayong hotdog, parang itlog, pwedeng wala na yan. So kung pang araw-araw na ulam lang, pwede nyo tanggalin yung mga iban nating ingredients. Pero kung panghandaan, gawin yung mas espesyal. At syempre, huwag nyo kakalimutan, hanguin, palamigin, at balatan ng inyong mga itlog. Tapos itabi nyo, patatas, karot. Inuna natin yan kasi lalo na yung patatas, yan yung mga medyo matagal maluto. Yan. Bell pepper. Natitimplahin din titimplahan din natin ang asin at paminta. Pagkatapos, yung medyo luto-luto na, kasi mamaya lulutuin pa rin naman natin yan, hanguin nyo tapos itabi nyo. So sa same pan na gamit natin, don't worry, hindi nyo na kailangang hugasan yung pan na yan. Igigisa natin ng sibuyas at bawang. Kung tatanong nyo kung anong dapat unahin, sibuyas ba o bawang, yung sarili muna. Charot. Isunod nyo na yung kamatis. And then, inilagay ko na din yung mga hot dogs. Pero pwede naman tong mamaya, kaso nailagay ko na eh. Hindi ko na mababawi. Next ay ang sugar to balance the taste. So, pwede nyong i-adjust, damihan or kontian according to your preference. Ito na nga, maglalagay na tayo ng oyster sauce. Pagkatapos, ilalagay na natin yung ating ground meat na minarinate natin kanina. O yan, diba? Talab na yan sa paghahanda natin ng mga sangkap. Another optional ingredient, liver spread. Next ay ang tomato sauce. Yung gamit ko guys, original lang yan. So kung gusto niyo gumamit ng matamis, bahala kayo guys. Ayan, naglagay din tayo ng tubig at ng dahon ng laurel or bay leaves. Hayaan nyo lang kumulo at lutuin yung ating ground meat. Pagkatapos, ihulog nyo na yung mga patatas, carrots at bell pepper kanina. Isunod nyo na rin yung mga quail eggs. Yung quail eggs ko, pagkita ko, konti na lang. Sino kaya ang kumain? Another optional ingredients guys, di ba? Ang dami nating optional. Pwede kayo maglagay ng pasas. Ops. Maraming may ayaw sa pasas, lalo na dito sa amin. Ayaw nila ng raisins. Pero ako talaga, gusto ko siya kasi pag kinakain mo, bawat bite, medyo may matamis-tamis. Ganun. Comment down below kung mahilig ka din ba sa pasas. Pepep, hindi pa yan tapos. Dahil cheesy nga itong ating menudillo. Ayan, maglalagay tayo ng cheese. So ilagay nyo lang yung paborito nyong cheese. I'll never tell. Napakasarap talaga niya. A must try recipe na pwedeng pang ulam sa araw-araw at pwede din namang panghandaan. Yes, ito na ang ating cheesy menudillo.